Welcome to Donmar TV News Channel. There are many reports of Chinese vessels roaming around Julian Felipe Reef, which is within the Philippines' exclusive economic zone. Philippines has repeated its calls for them to move out. What exactly are our forces doing in the area to protect our territory? Sige, magbigay muna ako ng situation para I hope na maski na wala tayong mapa ngayon ay may pakita, may paliwanag ko yung ating mga posisyon diyan sa West Philippine Sea. Yusek Rocky, alam mo kasi ang ating claim diyan, isa yung tinatawag nating Kalayaan Municipality na ipinoklama noong 1978 ni Presidente Marcos. Lumalagpas yan sa ating 200 nautical miles na tinatawag ngayon na exclusive economic zone na pinalabas naman noong 1982 na ratified natin, which we ratified in 1994 at gumana na yan effective 1994. Diyan sa Kalayaan Municipality ay mayroon tayong siyam na detachments. At mayroon ding 21 na mga isla ang Vietnam. 11 dito ay nasa loob ngayon, 14 dito ngayon ang nasa loob ng ating EEZ. Ang China naman ay may 7 isla na artificial islands. Ang Taiwan ay mayroong isa, yan dati ang Ituaba, na dating pinakamalaki dyan, 42 hectares. Tayo, yung siyam na detachments, ang pinakamalaki dyan ay yung Pag-asa na 37 hectares. Yung 7 isla ng China, ang pinakamalaki dyan ay yung Mischief Reef na dati-dati ay lubog na lugar. Pero ngayon ay pinatayuan na ng isla na 590 hectares. Yusek Rocky, alam mo bang gaano kalaki yun? Kung ikukumpara natin yun sa Bonifacio Global City, ay 2 beses, mahigit na 2 beses. Yung isa pa nilang isla dyan ay yung Subi Reef or yung Zamora Reef na katabi ng Pag-asa. Yun naman ay 560 hectares. 2 beses ng Bonifacio Global City. At yung pangatlo ay 280 hectares yung Fiery Cross doon sa baba ng Subi Reef at sa labas din ito ng ating EEZ pero nasa loob pa rin ng ating Kalayaan Municipality. Yan 3 malalaking isla ngayon na yan, artificial, na ating protesta hanggang ngayon ay may kanya-kanyang runway, sariling runway na 3 kilometers each at marami ng fortifications dyan. Yan ang sitwasyon dyan sa ating Kalayaan Municipality at ang ating EEZ. Ang pangatlo nating claim ay ang arbitral ruling na ipinalabas noong July 2016 na siya namang nagbibigay ng status sa ating mga detachments. Na ang ating detachments daw ay mayroong territory na 12 nautical miles, territorial sea. Kaya sa halip na buong Kalayaan Island Group, atin ang mga tubig dyan ay hindi na ngayon. 12 nautical miles na lang ang sakop ng ating siyam na detachments. Ganon din sa Vietnam, kung tatanggapin nila yung arbitral ruling. Ganon din sana sa China na 12 nautical miles lang at saka sa Taiwan. Ngunit ang China ay hindi niya tinatanggap yung arbitral ruling na nag-invalidate ng kanilang 9-dash line na sumasakop o umaangkin sa buong South China Sea. At yun naman ang hindi nila tinatanggap hanggang ngayon. Kaya yan, mayroon sa lugar na yan, sa South China Sea at sa ating West Philippine Sea at sa ating
Kalayaan Municipality, ay mayroon talagang dispute yan. Kaya nandyan ang pwersa ng Vietnam, ng China, ng Taiwan, mayroon pang 5 isla din dyan, ang Malaysia, at tayo naman ay siyam na detachment. So, yan ang ating sitwasyon dyan. I hope na pipick up natin kung ano talaga yung sitwasyon dyan. Hindi talaga libre-libre yan na pwede tayong pumasok anytime na wala tayong magiging kakontra. So, anong ginagawa natin? Ang ating mga pwersa dyan ay nandun sa siyam na detachment natin. At pinagpapatrolya natin dyan, ang Navy at saka Air Force. Ngunit ang karamihan sa pwersa natin ngayon dyan ay ang Bureau of Fisheries at ang Philippine Coast Guard. Upang lahat ng yan ay upang protektahan ang ating territory at upang i-enforce ang fisheries laws ng ating bayan. Some senators says Chinese fishermen have been stealing fish dito po sa West Philippine Sea. Intended po daw dapat para sa ating mga fishermen. Ano daw po ang reaction nyo? Ganun talaga nangyayari dyan. Kaya nga tayo nagde-deploy ng ating Bureau of Fisheries vessels at saka Philippine Coast Guard upang ipatupad sa ating loob ng exclusive economic zone ang fisheries laws. Dahil sa international laws, bawal talaga yung illegal, unreported, and unregulated fishing. Kaya lang, yung sinasabi ko sa inyo na yung EEZ na yan, yung ating exclusive economic zone, ay contested yan ng China at ng Vietnam at ng Malaysia. Mabuti pa sa Vietnam, mayroon tayong fisheries law, fisheries agreement. Kaya, anong nangyayari dyan, yung fishing boats ng China, ay may mga nangingisda talaga dyan. At ang nakita nga natin, mayroon silang 200 o mahigit na paikot-ikot dyan sa South China Sea. Kasama na ang ating Kalayaan Municipality at ang ating exclusive economic zone na dapat ay 200 nautical miles magmula sa ating baselines o yung ating shorelines. Kaya nga lang, sa loob ng EEZ na yan, ay meron naman silang istruktura. Tulad ng Mischief Reef. Na sinasabi ko, yung Mischief Reef na 500 na, yan ang pinakamalaki nila ngayon. Dati-dati ay shelter lang yan ng mga fishermen, sabi nila. Pero noong 2013 hanggang 2016, ay ginawa ng China yung 7 isla nila. Talagang pinakamaganda. Ang pinakamalit ngayon dyan ay 10 hectares. Pero maliit na yan. Pero ang fortification ay napakalaki. Napakarami. Kaya nandyan ang kanilang mga fishing boats o kuminsan ay yan naman ay Chinese Maritime Militia na umiikot dyan para i-enforce din ng China ang kanyang territorial claim. Kaya yun ang sinasabi ng ating Pangulo na kung babawiin natin yan, kasi lahat ng yan nangyari noong 2013 at saka 2016. Yung Bajo de Masinloc o yung Panatag or Scarborough, yung lugar naman na yon sa tapat ng Zambales, ay nawala natin. Kinuha ng China noong 2012. Noong 2012. At siya nga pala, masabi ko rin na yung sinasabi ni Justice Carpio na nawala natin ang Sandy Cay, hindi totoo yun. Yun ay parte ng Pag-asa Island na kung saan ay mayroon tayong detachment ng civilian at military at yung Pag-asa Island na kung saan ay may airport tayo ay mayroong Sandy Cay na 4 at yun ay binabantayan natin. Ni minsan, magmula noong 2016, ay wala tayong nawawalang isla na kinuha ng China. Mali si Justice Carpio. Fake news yung sinasabi niya. False news. Noong panahon nila, may nawala yung Scarborough at saka yung Mischief nawala na dahil yun ay dapat nasa loob ng ating exclusive economic zone. Yan ang sitwasyon dyan, Rocky.